Kay bilis ng panahon, parang kailan lang mga bata pa tayo. Hinahatid sundo ng mga magulang sa school. At kung mapapansin mo, isa sa pinaka-common na sasakyan noon, yung pangpamilyang MPV, kagaya nitong Toyota Innova. Kung mahilig ka sa kotse, malamang na ma-appreciate mo to dati. Simple pero classy, beige interior, maluwag na cabin, at yung comfort na hindi ka mapapagod kahit long drive. Ito ang Toyota Innova 2006 first generation. Pero ngayong 2026, okay pa ba siya maging first car? 20 taon na ang lumipas at hindi na makikakaila. Marami ka nang makikitang Innova na kupas ang pintura, madilaw ang headlight at kaliwat kanan ang pinapagawa. Oo, Toyota to, kilala sa tibay. Pero kahit gaano katibay, may edad pa rin yan. Sa case nitong unit namin, nakuha namin siya ng maayos pa, maganda ang pintura at malinis ang interior. Pero pagdating sa maintenance, doon na lumabas ang tunay na kwento. Unang ginawa namin, change oil, palit gulong, palit ATF, dahil automatic to, ball joint, at kung ano-ano pa. At doon mo marirealize na hindi talaga may iwasan ng gastos at konting sakit sa ulo. Naglagay na rin kami ng fender liner sa harap. Pinalitan na ang head unit nito, hindi dahil sira. Gumagana pa naman yung luma, pero mas convenient sa panahon ngayon yung may CarPlay para madali maiwasan ang traffic sa metro. At OEM Toyota na may CarPlay ang pinalit. Naglagay na rin kami ng steering wheel cover para hindi tuluyang kuminis. At corduroy seat cover para protektado ang interior. Pero hindi pa doon natatapos. Nadoble pa nga ang palit namin ng ATF kasi nung una, hindi namin nababa yung oil pan. Kaya nung chinek ulit, maitim na naman. So this time, ginawa na namin ng tama. Binaklas ang oil pan, nilinis ang strainer, inayos ang fan. Pinalitan din natin ang belt. Pati map sensor nilinis at pina-aircon cleaning na rin. Oo, medyo madami, pero mas okay na yan. Kasi sa ganitong kotse, hindi ka lang basta nagmamaneho. Nag-i-invest ka sa peace of mind. Prevention is better than cure. At sa dulo ng lahat, mapapaisip ka, sulit pa ba ang 20-year-old na Innova bilang first car? O mas practical na maghanap ng mas bago? Yan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. Kung akala mo luma na, think again because this first generation Toyota Innova G Variant 2006 proves na may mga design talagang hindi tinatabla ng panahon. Ito yung G Variant, pang second sa top of the line back in a day. Kaya mapapansin mo agad, hindi siya basta-basta. Sa harap pa lang, may saddle chrome accent sa grille na nagbigay ng premium touch, kahit stock form. Pero syempre, hindi tayo tumigil sa stock. Inalagaan natin. Yung busina, in-upgrade na to Pia Blackhorn kasi aminin natin, medyo kulang sa presence yung stock. Lighting setup, fully modernized. Headlights at fog lights naka-LED na via Orion. So mas malinaw, mas maliwanag, at mas safe lalo na sa gabi. At sa likod naman, retain pa rin yung halogen tail lamp. But may konting twist, aftermarket spoiler para mas buo yung forma lalo na sa side profile. Speaking of profile, stock yung chrome side mirrors at door handle. At niretain din natin yung stock alloy wheels na may sukat na 205, 65, R15 tires. Sa safety, hindi rin tayo nagpahuli. May stock rear parking sensor na. Pero dinagdagan pa natin ng rear camera, extra peace of mind lalo na sa tight spaces. So kung tatanungin mo bakit timeless, kasi kahit ihalo mo sa modern traffic ngayon, hindi siya mukhang napag-iwanan. Simple, malinis at may character. Maluwag talaga ang interior ng Toyota Innova at kahit ngayon kaliwat kanan na ang mga bagong MPV, kayang-kaya pa rin itong makipagsabayan pagdating sa space at practicality. Perfect pang pamilya, road trip, long drive o kahit pang negosyo dahil hindi ka talaga mabibitin sa espasyo. Side folding naman ang third row seat at kung sakasakaling kailanganin mo ng storage spaces. At kung nagtataka kayo kung paano tinutupi ang upuan nito, dito lang siya sa side kinakalabit at sa ilalim dun mo hihilahin at mabilis na siyang mai-fold sa gilid. Ito naman ang itsura niya kapag puno ang karga. Kitang-kita na handa talaga siya sa mga biyaheng maraming dala. Pagdating naman sa makina, nandito ang 1TRFE 2.0 DOHC 16-valve inline 4 engine na may 136 horsepower at 182 Nm of torque. Hindi man ito tipong sobrang agresibo sa arangkada, pero ramdam mo yung tibay at reliability na kilala sa Innova.
partnered with 4-speed automatic transmission at rear-wheel drive setup. Kaya smooth pa rin dalhin lalo na sa highway at kahit loaded ng sakay. Isa talaga ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, paborito pa rin ng maraming pamilya at negosyo ang Innova. Pagpasok mo pa lang sa loob, mararamdaman mo agad ibang era to, pero hindi naluluma ang dating. Itong first gen Toyota Innova G variant, social ang interior dahil naka beige color, sinabayan pa ng wood trim sa dashboard. Simple lang pero may elegance na hindi trying hard. Classic talaga. Sa driver's side, analog pa rin ang instrument cluster pero hindi siya yung tipong plain lang. May backlight siya na pwede mong i-adjust ang brightness. Kaya kahit gabi o araw, malinaw at premium pa rin ang dating. May dedicated clock pa sa itaas. Old school pero ang linis tingnan. Now, here's where it gets interesting. Nakakabit na dito ang 8-inch infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. Take note, hindi to stock. Kasi ang original setup ng Innova noon is yung classic 2-din radio na may CD player. So malaking upgrade to pagdating sa convenience and connectivity. Yung controls, straightforward at functional. Analog aircon control, walang komplikasyon, madaling gamitin. May ashtray pa at cigarette lighter, very 2000s. Plus 12-volt socket para sa charging needs. Andyan din yung rear defogger switch, parking sensor controls, at kung saan-saan na storage spaces, hindi ka mauubusan ng lalagyan. Sa practicality, panalo rin. Dalawang cup holder sa harap, maluwag na center console, spacious glove box. Sa taas naman, may sun visor with mirror, pero passenger side lang. Sunglass holder at map light, kumpleto sa essentials. May manual seat adjustment at manual tilt steering adjustment. Yung space sa front, maluwag. Sa second row, ganun din. Kahit may konting tunnel sa gitna, usable pa rin yung gitnang upuan. Sa likod, hindi rin nagpahuli, may sariling aircon vent ang second row at ang maganda dito, kahit patay ang aircon sa harap, pwede mong paandarin yung sa likod. Practical, lalo na kung may sakay ka sa likuran. Dagdag pa natin, maraming cup holder uli. May armrest pa para sa comfort at extra cabin light para hindi bitin sa ilaw. Plus nilagyan pa natin ng deep dish matting para mas malinis at protected ang flooring. Third row, sakto lang, kasya ang adult, basta hindi sobrang tangkad. May sarili ring cup holder, aircon vent, at cabin light, kaya hindi ka rin kawawa sa likod. Overall, itong interior hindi lang tungkol sa forma, about siya sa pagiging user-friendly at practical. Kahit i-compare mo sa modern MPV, marami pa rin siyang kayang ipaglaban. Ito yung tipo ng interior na hindi flashy, pero habang tumatagal, lalo mong ma-appreciate. So, nakapag full tank na tayo. Nareset na rin natin ng 0 yung odometer. Sabi kasi nila, malakas daw sa gasolina tong first generation Innova na 2.0 gas eh. Ngayon, alamin natin kung malakas nga ba. So, kukwentuhan ko na rin kayo na bago natin gawin tong review na to, minmaintain muna natin siya. Actually, parang heavy PMS yung ginawa natin dito eh. Pinalitan natin ng engine oil, ATF. Sa ATF, nakadalawang palet tayo. Kasi yung unang palet, hindi na baklas lahat. Pero nung hinugot kasi ulit, nung pinaayos ko yung mga fan, saka belt, yung differential oil, nakita na madumi pa rin yung langis niya. Kaya pinalitan na natin lahat. So mga filter, bagong palet. Yung aircon, bagong linis. Kaya di ko alam kung titipid ba siya sa ginawa natin. Kasi nung mga unang try natin ng paggas, medyo nagagastahan ako sa gas niya. So ngayon, maganda siya manakbo.
Kasi nung bagong kuha to, medyo pigil siya, mabagal siya mag 60. Okay naman siya, pero alam mo yun na alam mong may kailangan pang ipagawa. So yung mga engine support natin napalitan na rin kasi ang lakas ng vibration niya, para ka nasa massage chair. Although hindi naman siya kasing lakas nung sa iba, pero para sa ganitong gasolina, para siyang diesel, ganun yung vibration niya. So ang gustong-gusto ko sa Innova, okay yung power niya since na ayos na nga natin yung maintenance. Gas and go na siya, maganda siya manakbo, pinong-pino. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan, yung window niya sa driver side, wala siyang auto up, auto down lang. Siyempre, para sa panahon ngayon, mas convenient nga naman kung auto up, pagaya sa mga bagong kotse ngayon. Yung preno niya, mahahalin tulad ko siya sa Vios. Hindi siya yung may bite na parang sa mga Fortuner at Hilux. Pero malalim yung ano niya. Pero para siyang may bite, hindi siya kagaya ng sa Avanza. Pero pwede na, tamang-tama naman, malakas naman kahit papano. Ang maganda sa Innova, mabilis mag-shift ng gear. Yung ganitong model. Kahit nung hindi pa natin siya na AATF, mabilis yung gearing niya. Which is natuwa ko, tsaka torquey siya. So hindi ka mamumroblema sa mga akyatan. Lalo ngayon, mas maganda yung takbo niya dahil naayos na nga natin yung mga maintenance. Yung steering naman niya, yon, medyo may kabigatan para sa ganitong size. Kahit anong hangin ng gulong, medyo mabigat siya. Pero pag umaandar, yon, malambot. Mahirap lang pag nagmamaniobra, lalo pag sa parking, yung masikip yung parking, medyo mabigat siya. Kasi hindi pa to yung mga electronic type, kaya medyo mabigat. Siguro para siyang Hilux, yung lumang Hilux, ganun yung steering niya. So sa ganitong model, walang mga steering controls. So ngayon nasa expressway tayo, mas masusubukan natin yung power na itong Innova. So napansin ko lang dito sa Innova, so medyo narinig mo yung wind noise dito, hindi ganun kaganda yung installation niya. Pero nung panahon niya, maganda na yon. Pero kung i-compare natin siya sa mga modelo ngayon, yun nga, rinig niyo yung mga road noise, saka wind noise. Saka rinig na rinig mo yung engine niya. Hindi siya yung kagaya ng kasing tahimik ng mga bagong kotse. So yung steering naman niya sa ganito, hindi naman din mahirap. Sakto lang kasi di ba may kabigatan nga siya. Tamang-tama lang yung tread niya kung sa mga high speed. So yung suspension niya, yun ang maganda. Maganda yung suspension niya. Kung i-compare mo siya sa Avanza ng mga second gen, medyo bumpy lang ng konti. At least kahit papaano nandun yung comfort level. So yung vision niya maganda rin. Maluwag yung mga bintana niya, malalaki. Kagaya ng mga ibang model ng Toyota, yung mga Vios, hindi rin kita dito yung hood sa Innova. So sana yan lang. Sa handling, okay lang naman yung handling niya since nagamit na nga natin ito ng mga ilang linggo. Pero hindi siya yung makapit sa corner. Tama lang. Huwag lang kayo tatakbo ng 60 sa corner kasi hindi siya applicable. Siguro mga 40, hindi siya kagaya ng mga ibang model ng kotse na kahit mag-corner ka, makapit. Pero dito hindi gaano. So sa power niya, hindi naman siya ganun katulinan. So ina-expect ko dati yung mga 2 liter matulin. Sa Innova, sakto lang. Medyo mabagal lang siya mag 100. Kailangan medyo didiinan mo siya. Ganun yung performance niya. Pero sa torque, dun kayo bawing-bawi. Especially kung gagamitin nyo nga siya as family car or pang-deliver. Nakabalik na tayo dito sa Cavite. Galing tayo ng QC. Dumaan tayo ng Shaw Boulevard, na traffic tayo. So ngayon malalaman na natin kung magkano aabutin ng second full tank natin. So mapagas tayo dito sa Shell ng Shell Fuel Safe.
Bago tayo nagpagas, nireset muna natin ang odometer para walang dayang magaganap. Sa total na 122.6 kilometers na tinakbo natin, city at highway combined, nakaubos tayo ng 16.1 liters ng Shell fuel save. Ang ending, lumalabas na nasa around 7.6 km per liter ang konsumo nitong Innova. Ngayon, kung ikukumpara sa mga mas bagong MPV, medyo may kalakasan talaga siya sa gas. Pero fair warning ha, ginawaan natin itong challenge noong hindi pa sobrang sakit sa bulsa ang presyo ng gasolina. Pero alam mo naman ang Innova, hindi man siya pinakatipid, babawi naman sa tibay, comfort at reliability na pangmatagalan. Kaya kung hanap mo ay subok na family hauler na ready sa long drive at pangharabasang gamit, may laban pa rin talaga ang Innova. Sa totoo lang, masarap pa rin dalhin itong Innova. Komportable at ramdam mo yung pagka-solid ng build niya. Hindi lang siya kasing tipid ng mga bagong MPV ngayon. Lalo na isipin mo, almost 20 years old na tong unit natin. At syempre, malaking factor din dyan ang maintenance. Kapag napabayaan, siguradong lalaki talaga ang konsumo at gastos mo. Kaya kung balak mong kumuha ng ganitong Innova, ito yung mga dapat mong paghandaan. Gulong, battery, oil change, ATF, belt, differential oil, engine support, brakes, ball joint, filter, aircon cleaning, tint, at yung tunog sa steering kapag lumiliko. Isa yan sa mga inayos natin dito sa Project Innova natin. Since in-order sa kasa ang steering compling, gumawa muna ng diskarte ang tropa natin sa Achilles Auto Care Center. Nilagyan nila ng silicone para mawala yung kalampag at tumahimik ulit ang steering. Practical problems need practical solutions. At kung resale value naman ang usapan, panalo pa rin talaga ang Innova. Hindi siya yung tipong bumabagsak ng todo ang presyo, kaya kahit luma na, may market value pa rin at madaling ibenta basta maayos ang kondisyon. At kung curious kayo kung magkano bentahan ngayon, ito yung usual price range niya sa FB Marketplace. Pero syempre, depende pa rin niya sa kondisyon at mileage. At kung nagustuhan mo naman itong episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Anong kwentong Innova mo? O anong project car ang gusto mong makita natin next? Comment down below. Kita-kits sa susunod na episode ng Drive Talk.